Si Laping ay nagkaroon ng malakas na nosebleed matapos makita ang hubad na katawan ni Elizabeth. Pagkalipas ng ilang oras, sa gabi, natutulog si Elizabeth sa kama habang siya ay nakapusas, pero ngayon ay nakasuot na siya ng damit. Bigla siyang nagising at hindi makapaniwala na siya, ang reyna ng mga demonyo, ay nagtamo ng isang nakakahiya at nakadudurog na pagkatalo. Sa halip na patayin siya, ikinulong pa siya ni Laping. Ginawa ba ito ni Laping para ipakita ang kanyang kapangyarihan sa buong mundo? Nagtipon si Elizabeth ng abyss magic sa kanyang kamay upang makalaya, pero hindi ito gumana. Naisip ni Elizabeth na ang mga posas na ito ay isa pang legendary class artifact na hindi pa niya nakikita. Naiinis siya, iniisip kung gaano pa kalakas si Laping na itinatago niya. Tumingin siya sa paligid at inanalisa ang kanyang kapaligiran. Naisip niya na ang mga kakaibang bagay na ito ay tiyak na hindi simple. Mukhang mas masama pa si Laping kaysa sa kanyang inaasahan, minaliit niya ito ng sobra. Biglang pumasok si Laping sa kwarto at nagulat nang makitang gising na si Elizabeth. Nang makita ni Elizabeth si Laping, sinabi niya na kung gusto siya nitong patayin, huwag siyang asahang magmakaawa. Pero hindi man lang siya pinansin ni Laping, abala siya sa pag-iisip na ang reyna ng mga demonyo ay talagang nakakatakot, pero ito lang ang kanyang pagkakataon upang mabuhay kaya kailangan niyang samantalahin ito. Tinanong niya si Elizabeth kung maaari ba silang mag-usap. Nang inilalapag ni Laping ang pagkain, nakita niyang nagpupumigla si Elizabeth sa kanyang mga posas. Nang sinabi ni Laping na dapat silang mag-usap gaya ng napagkasunduan, tumalikod si Elizabeth, iniisip na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pabor sa kanya. Alam ng malalakas na tao kung kailan dapat yumoko at bumangon muli. Tatanggapin muna niya si Laping sa ngayon, pero pagsisisihan nito ang kanyang kaiabangan balang araw. Habang iniisip lahat ito ni Elizabeth, si Laping naman ay sobrang takot dahil napalaya na niya ito. Sinabi ni Laping kay Elizabeth na magpahinga muna siya. Siguradong marami ang nagtataka kung bakit hindi pinatay ni Laping ang reyna ng mga demonyo nang mawalan ito ng malay. Sa mundong ito ng mga espada at mahika, inisip ni Laping na normal lang para kay Elizabeth bilang reyna ng mga demonyo na taglayin ang ganoong kapangyarihan. So sinabi niya na pwede niyang sabihin na siya ang nagsabi na si Wang Kai ay ginawa niya lang recently. Nang marinig ni Elizabeth yun, ngumiti siya. She thought na this time si Laping naman ang magiging careless. After niyang alisin ang handcuffs, secretly ginamit niya ang Abyss Infinite Magic para mag-recover agad. She thought na ang hero, after mawala ang protection ng kanyang most powerful magic tool, ay parang nawalan ng kanang kamay. She believed na sa kanya na ang advantage. Tumayo siya sa kama, puno ng killing intent, at sabi, "Sorry Laping sa pagkasira ng mga gamit mo." Sinabi naman ni Laping na okay lang dahil safe pa rin ang memory card. Hinugot niya ang memory card mula sa ulo ni Wang Kai. Si Elizabeth ay handa nang gamitin ang kanyang world-destroying magic kay Laping. She thought na ito na ang best time para i-eliminate ang legendary hero. Pero bago pa man maka-attack si Elizabeth, binuksan ni Laping ang closet kung saan marami pang katawan ni Wang Kai. Sinabi niya kay Elizabeth na since hindi na mare-repair ang katawan, marami na siyang ginawang preparations dito. Si Elizabeth ay sobrang stunned nang makita ang maraming Wang Kai. Kumuha si Laping ng isang Wang Kai at nilagay ang memory card dito. Biglang nagbukas ng mga mata at nagsimulang gumalaw ang bagong Wang Kai. Sinabi ni Laping kay Elizabeth na masaya ang may kasama, pero minsan naughty, kaya kadalasang isa lang ang ine-activate niya sa bahay. Ngayon, si Laping at Wang Kai ay mukhang mga demonyo kay Elizabeth. Si Elizabeth ay sobrang natatakot at nahulog sa kama, sinasabing wala ng paraan, imposible yun. Biglang naamoy ni Elizabeth ang isang bagay. Tinanong niya si Laping kung ano ang amoy. Sinabi ni Laping na nang makita niyang nahimatay siya, gumawa siya ng pagkain para ipainit siya. Ito ay regular na meat porridge at regular na dumplings. Sinabi ni Elizabeth na ang mga mahihina lang ang kailangan kumain. Naabot na niya ang transcendent state at hindi na niya kailangan ang mga ganitong bagay. Pero kahit na sinabi yun ni Elizabeth, nag-umpisa na namang gumawa ng tunog ang kanyang tiyan. Na-embarrass siya. Si Laping ay natuwa kasi inisip niya na ang pag-resolve ng conflicts gamit ang masarap na pagkain ay siguradong epektibo. Sinabi ni Laping kay Elizabeth na lahat ng ito ay gawa sa mga gulay at butil na siya mismo ang nagtanim, completely natural ito.
Hiniling niya kay Elizabeth na sana ay tikman ito. Habang nag-aalangan, kumuha si Elizabeth ng isang dumpling. Kinagat niya ito at hindi nagsalita, tuloy-tuloy lang siya sa pagkain. Si Laping ay kinakabahan habang tinitingnan si Elizabeth, kahit kumpiyansa siya sa kanyang pagluluto. Iisipin kaya ng Demon Queen, na may mataas na status, na magugustuhan niya ang mga simpleng pagkain mula sa isang newbie village. Isa-isa, kinain ni Elizabeth ang lahat ng dumplings. Sinabi ni Elizabeth na sa bawat kagat, parang may sumasabog na meat juices na parang fireworks sa kanyang bibig. Ang natural at simpleng lasa ay mayroon ding mataas na concentration ng magical energy. Sobrang nasiyahan si Elizabeth, hindi niya alam na may ganitong delicacy sa mundong ito. Sobrang sarap na ni hindi kayang lunukan ng Demon Queen ang huling kagat. Nang nilunok niya ito, nagulat siya. Tumigil ng saglit ang tibok ng puso ni Elizabeth, at parang may sumabog na bulkan ng spices sa kanyang bibig. Halos hindi makontrol ni Elizabeth ang sarili niya, masyado siyang na-embarrass na ipakita ang ganitong side niya. Sinabi niya kay Laping na sobrang anghang habang nanginginig ang kanyang katawan. Tinanong ni Elizabeth si Laping kung ano ang nilagay niya sa pagkain. Natakot si Laping kasi nagdagdag siya ng konting chili ayon sa kanyang panlasa. Tinanong niya kung hindi ba kaya ng Demon Queen ang maanghang na pagkain. Tinitigan ni Elizabeth si Laping at naisip na, gaya ng inaasahan sa isang hero, wala itong mabuting intensyon. Ang evil hero na ito ay kinulong siya para lang gamitin sa research experiments. Pero sa sandaling iyon, naalala ni Laping ang isang bagay. Sinabi niya kay Elizabeth na subukan ang century egg at lean pork congee, nakakabawas ito ng init at nagpapalamig ng katawan. Naisip ni Elizabeth na ang hero na ito ay sobrang sama. At doon nagtatapos ang kwento natin sa episode na ito. Kung gusto mo pang malaman ang susunod na mangyayari kay Elizabeth at Laping, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga bagong updates. Kita-kits sa susunod na kabanata.